incident, may nadagdagan ba ng casualty tsaka ng fatalities aside ng government forces at tsaka ng enemy forces? As of latest, yung figure natin, nasa 13 na yung yung killed sa Abu Sayyaf at 15 yung wounded. While dito sa government side, remains as is. No? The same figure pa rin, 7 pa rin yung killed in action natin, plus siyam yung wounded. Okay. Sir, yung unit, sir, anong unit po ulit yung ng Marines? Dalawang, kung tawagan sila, sir, di ba, elite? Ilang team po yung... Elite. Yes. Ilang team po yung sir? Yung nasa war zone area. Ang pumasok lang talaga initially doon sa engagement area, isang team. Isang team about Composed of around 16. 16. Yes. Yung nila, sir, yung sa enemy side is 50. Accordingly, yun ang numbering, approximate number nila. Na-outnumbered ba ang sir? Military? Yes. At the start, outnumbered, but not outgunned. Okay. When you say outgunned, Ibig sabihin, yung dehado. Kahit na outnumbered sila, medyo initially na outsmart sila ng kalaban natin, but they were not outgunned. Kasi naka-inflict din sila ng heavy casualty sa kalaban. As I've said, as of now, yung total casualties nila from 9 recorded during the first day, ngayon nasa 13 na kasi yung mga wounded nila reportedly namatay din yung iba. okay, sir. Ano po ba talaga yung totoong pakay nila doon, sir, sa area? Test mission, gathering data, or... Well, if you heard the statements of our top brass, in particular yung kay Vice Admiral Alano, sinabi niya, inamin niya, test mission yun. Pero hindi, ang test mission kasi, ang nature ng test mission, yun kasi yung impression na iba. Pagka test mission, yung mga, ang impression nila na estudyante yan, na walang kamalay-malay pa, walang experience. Hindi ganon. Kasi, yan ay mga regular soldiers na regular Marines na yan, just like any Marines doon sa Holo. Ngayon, binigyan pa yan ng special training, special skills through a special training. Yan nga, Force Recon. Ngayon, pinadala sila doon para to put into application yung mga natutunan nila. So, we do that deliberately. May target, may live target. And when we employ this kind of group, supported yan ng other ground forces na nasa area. Supported yan. Aware po ba sila, sir, na yung area, Of course. di ba may mga intelligence naman tayo? Hindi po ba na-fail? Yes. Wala bang lapses doon? Probably may konting lapses tayo. Kaya nga yung built-in mechanism ng mga units natin, yung after action reviews will come into play. So we do that on a regular basis after certain major activity or operations. We always do after action reviews para malaman kung saan tayo nag-fared well or saan tayo nagkulang. Ito, sir, I have nothing against AFP naman, pero hindi po ba tayo nadala sa mga nakaraang incident na parang naulit po yan? These are at the tactical level, wala akong nakikitang mali doon sa sa planning, employment. Kung may lapses man doon sa tactical level maybe lacks
lacks of appreciation on the ground, the actual ground. Parang ganon. Kailangan po ba talaga sila sir ipadala sa battleground or sa battlefield dun sa yung mga elite na yan po ba yung the usual? Yes, yes. Kaya nga yung training nila, doon sa taas, tinitingnan yan yung kung anong klaseng training at saan pwedeng pakikinabangan yung training na ano nila, na-acquire nila. So doon sila pinapakandakan ng test mission na tinatawag natin. So, Sir, yung pagpili po ng lugar, di ba po pwede ba yung training nyo? Hindi na sa masyadong critical na area. Yung training nyo ba? hindi naman eh. Kailangan talaga po doon sa area. Wala naman na hindi critical. Sa palagay ko, kahit saan ka pumunta dito sa Mindanao, wala naman hindi critical eh. Pero granting na yung area. Ha? Parang yung Hindi. hindi po ba sir? They were sent there or employed there because may nakikita tayo na special skill nila na pwede nila sana i-contribute sa accomplishment ng mission, overall mission natin doon sa area. Kaya doon sila na-employ. Kasama po dun sa ano nila sir sa mission yung rescue operation, yung tracking down the kidnappers. I understand kasi they are a recon unit. You're more on identifying lang kung nasaan ang yung mga target natin, nasaan yung Parang kalaban. mag-gather sila ng data. Gather information. Gather yung As information. much as possible, mag-avoid sila ng contact sa enemy. But that doesn't mean na when you are put in a situation where you have no choice but to engage, Oh, you have to engage. okay. May choice sila na, paano ba yan? Mag-engage dun sa enemies. Kung wala ka ng choice. Kung wala ng choice. Oh. Kung wala ng choice, pwede. Pwede. Sir, ano po sa tingin nyo ang nag-gain ng Abu Sayyaf sa pag-atake nila sa mga military? Hindi naman sila ina-atake Opo. sa time na yun. Ano kaya, sa palagay nyo lang po, opinion po niyo, kung ano po nag-gain ng Abu Sayyaf dun sa pag-atake na nag-waste lang po sila ng lives? May nag-gain po ba sila? O may naging advantage po ba sa situation nila ngayon o wala? Parang wala, senseless kasi lang po yung pag-atake nila. Baka kasi inisip kasi ng mga tao na kaya sila inatake dahil meron silang motive na i-rescue yung nakuha ng Abu Sayyaf. Baka nagkaroon ng misunderstanding o nagkaroon ng maling impression yung Abu Sayyaf. Kaya tinira yung mga Alam tao. naman natin yung Abu Sayyaf, terorista yan. And ano bang tingin nila sa amin? Kalaban nila. We are the one hunting them down. So, by all means, when given the opportunity to harm us, gagawin nila yun. Ngayon, they dictate the situation, they dictate the time, the place, kung saan nila, ano yan eh, saan nila gagawin yung plano nila. So, doon sila nakakalamang sa atin, sa amin. They dictate the time, place, tempo. Although marami rin kayong mga advantages, pero pagdating doon sa area na yon, doon sa nabanggit ko, mas lamang sila doon. Pero yun po sa result ng attack, mukhang marami din pong napisara sa kanila. Oo. Mas marami po sa kanila o Mas marami sa kanila. Okay. Mas Kaya ako, marami. parang hindi advantageous yung ginawa po nilang pagkatakot dahil kasi parang mas calculate na po nila na kalala kaya nila. Oo. Natapatan nila yung Marines. Hindi talaga sila atrasan ng Marines. Ilalang warrior talaga yung mga Marines natin. Ano po ba sir? Close fight po ba yung nangyari? Oo, dikitan daw talaga. Dikitan? So, yung lapitan. Kaya po hindi nakalaban yung Marines dahil sa mga civilian, considering na may mga civilian po doon. Gano'ng katotoo? Yes, accordingly, may doon sa area na yon may mga community. So, yun ang naging anong tawag natin dyan?
isa sa mga factor kung bakit medyo nag-hesitate yung nakasundaluhan natin na talagang basta na lang mag-retaliate. Kino-consider nila yung collateral damage na nasa surroundings na. Sir, naging effective naman po yung ginawa na dahil wala naman ata po masyado. May mga casualty po ba sa civilian? Civilian side. There were no reported casualties. There were no reported casualties. Ano pong tawag natin dun, sir? Encounter, ambush? Or ano po ba Immaterial yan eh. Immaterial po. Immaterial. Kasi yan ang pinagtatalunan ngayon. Pero for us dito, that's immaterial. Pwede mo masabi ambush, pwede mo sabihin encounter, pwede mo sabihin mixed, ambush, encounter. Ang nangyari lang do, kasi they were on foot. Kung vehicle yan, very obvious, ambush. Ambush. But they were on foot. So, it's like a meeting engagement. Kailan nadihado lang sila, kasi mas una nakaplastar yung kalaban. Ayan ang ano doon. Sa civilian naman, sir, hindi natin inaay yung civilian na parang may nag-ano dun sa kalaban, ay nandito yung mga ano, parang something like that po, sir. Wala po ba tayong ano dun sa civilian? Parang Maybe isa yan sa mga bagay na dapat natin tignan. Baka, pinaghihinalaaan. yes. Kasi accordingly, some of the ASG sub-commanders have relatives right in that very barangay Tugas. Kasi alam natin na bailiwick ng Abu Sayyaf yung buong Patikul area na yan. Stronghold mo. Stronghold nila yan. Nandyan yung mga kamag-anak nila. But sa armed forces, ayaw natin i-generalize sila lahat. Ha? Hindi natin pwede gawin na lahat ng nasa Patikul sabihin natin Abu Sayyaf. Hindi na pwede yun. Sir, may mga isasabi na itong mga abusero nito, may mga kamag-anak niyo pong MILF. Yes. Paano po That's natin true. MNLF, may kamag-anak din. Paano po natin nalagyan ng linya o natugdukan talaga na walang involvement ng MILF po dito sa mga pangyayari po sa Paano na-identify? Yan ang isa sa mga Kasi yan po iniisip ng tao eh. difficult na gawin eh. Bigyan ng Paano mo differentiate po talaga nito. distinguish talaga. Yan eh. Isa So, sa hindi mga po talaga predicament tayo natin sa masyado operation dyan sa area na yun. So hindi rin po tayo Ako, masyado sigurado. na-assign na ako sa area dyan eh. Sa Sulu. Isa yan sa mga predicament. Ganun po.